Uy! Lubog. Mataas. Op. PD. Hello po. My idol? Oy. My rider? Hello po. Yes. Papalo ako palagi sa inyo. Thank you po. Bilang civilian, masarap din na nagiging kasangkapan ka ng mabubuting gawain. Nung nakaraang vlog nga ay inabutan tayo ng napakalakas ng ulan. Kaya naman, mas minabuti namin na bumalik na lang sa aming bahay para mas safe kami. Siyempre, our safety is our top priority. Kaya naman, in-enjoy na lang namin ang aming paglaro dito sa bahay kasama ng aming anak. Sarap! Ang lamig! Sarap, no? Sarap! Ngayon lang ulit ako nakaligo ng ulan. Wala tayong ride. Ito ride. Rain ride. Na-realize namin ang saya palang maligo muli sa ulan. Yun bang parang bumalik ka sa pagkabata? Ang sarap. At dahil sobrang busy namin ni Ella sa aming mga gawain sa opisina at gayon din sa paglilingkod sa publiko, ginawa na naming dual purpose itong ride namin na ito. At inihatid ko nga si Ella papunta sa Pangasinan Police Provincial Office. So this is the continuation of our vlog kahapon, and since basa yung mga gloves natin, it's a good thing we have another pair of gloves pang summer natin. At yung boots natin na basa kahapon, naka-on shoes tayo na boots. Waterproof yan, Gore-Tex din. Oh, di ba? Nakakita na pala kayo ng boots na on cloud na. At dahil nagmamadali, hindi na ako nagkaroon ng chance para i-set up yung cameras ko. At yung ating mga intercoms. Nabasa kasi yung helmet ni Ella. Bye, Simon. Ready? Bye, Negis. Dito, mabilis yata dito sa kabila, di ba? Holiday naman ngayon eh. We have a quick meeting sa ating PPO. At doon tayo pupunta ngayong araw. Si Ella ay isa sa miyembro ng Pangasinan Police Development Advisory Council. So, siya yung may meeting, ako wala. Ipinag-drive ko lamang siya ngayon araw. Yun, welcome po sa Alcala, Municipality of Alcala. Bali itong lugar namin dito sa mga nakakausap ko, hindi siya masyadong matunog eh. Hindi masyadong kilala yung Alcala. Kasi parang wala naman kaming tourist spot dito na pwedeng pasyalan. Hindi kagaya ng Bayambang, merong mga Guinness Book of Record, ganyan, pwedeng dayuhin. So samahan nyo nga pala kami ngayon guys, at pupunta tayo ngayon ng Lingayen, Pangasinan. Sa mga hindi taga Pangasinan, ito po yung border ng Bayambang. Dito pa lang sa kanilang mga arko, makikita nyo na rito yung mga nakasulat na Guinness Book of Record. Pero malabo na din yung nakasulat oh. Ito pala yung longest barbecue, no? Papuntang Binmale. Medyo madalang ako dumadaan dito sa lugar na to. So ito naman guys yung Saint Vincent Ferrer. Ito yung pinakamataas na statue na made from bamboo. Oh, may ginagawa na palang mga rito oh. Mga, uy, parang Disneyland BYB. Mukhang malaking project to ah. Blue Sky.
Nagtatayo sila ng parang malaking ano rito, palaruan ng bata. Oh, may hospital na rin pala rito, oh. Bukas na. Backfill sila. Ito yung pamilihang bayan ng Basista. Oh, ayos yun, oh. Merong kopihan sa taas, ah. Where the fine music ends, Dumpay. Dito kasi uso yung mga combo-combo ng banda. Kaya marami silang mga musikero dito sa lugar na to. Dito na tayo ngayon sa pamilihang bayan ng San Carlos. Shortcut papunta dun sa PPO. Ayun, no? Nasa gilid tayo ng dagat. Nagtitinda rito ng huli nila. Pwede ka palang mamili, no? Temo, oh. Meron silang mga huli. So, nasira na yung mga kalsada dito. Welcome sa Lingayen, guys. Ito na yung mga beach. Nasa Gedli lang natin, guys. Dito may mga resort sa gilid na kapag ka trip mong swimming pool, pwede. At pag gusto mo naman dagat, tawid ka lang. Dami niya, no? At dito naman sa Pangasinan, affordable naman po yung mga presyo nila pagdating sa entrance fee ng mga resort. Tamang-tamang temperatura, 30 degrees. Dito na tayo. Uy! Lubog. Wait. Taas na lang yung paa. Mataas. Okay. Sa bandang gitna, mababaw. Op, 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 op. Okay. Finally, we're here. Morning. Morning. Dito yung water station na dinonate natin. Ipapark nyo nagsidigong doon. Morning. Morning po.
Hello, ma'am. Hello po, good morning. Kala ko nag-drive dito si Ma'am Ella dahil sa kanya to. Driver po niya ako. In just 40 minutes nga ay nandito na agad kami sa destinasyon na pupuntahan namin kaya hindi kami na late sa kanyang meeting. Daming mami anak ha? Oh, Mami Ampi. Pangalawa. Shout out. Pangatlo, dami na. Ito ng meeting ng pag-PTV. Hello, Mami. Chairman and the new chief PSMU Colonel Pinitita. Pati ako. Pati ikaw? Sige na, ikaw na din. Pati din ka daw din. Sumabit. Ako din. Ikaw din. Alfred Maximo. Husband ni Perla Maximo. Driver lang po niya. Para sa inyong kalaman, siya ang tatay ng world-class shooter natin. Tama? Opo. At the husband of Ella. One of our world-class shooters is the daughter ni Alfredo. And he has been participating sa Shoot Fest. Yeah, sure. Different parts of the world. Saan kayo galing? Ella? Romania o sa Europe? Germany po. Germany. Palakpakan natin sila. We have produced a Pangasinense world-class shooter in the person of the daughter nila. Tama? You have anything more to add? Hello po. Nice to see you again po. It's been a long time. Namiss ko kayo. Ang districts ng Pangasinan under our office are districts 3 to 6. Yung district 1 to covered po yun ng Alaminos District Office. So, I was surprised when I received the invitation from you, sir. Thank you so much. At nakakapag lakas ng loob na magtrabaho ulit at makapag-achieve ng accomplishment. Rest assured, sir, pag meron po kami magandang trabaho, we will furnish this body para malaman po rin ng pagpiliti kung ano man ang accomplishment ng NBI under our AO. Sir, thank you so much po. Thank you. Approve. Yun. Ang tulong sa peace and order sa Pangasinan, we will do our best. Thank you so much po. Okay. 3 minutes break. Good morning, sir. Ay, ganun po ba, sir? Thank you po, Picture. Okay, 1, 2, 3. Ha? Sama ako? Ano po, sir? Yun. Congratulations, boss. Congratulations po. Thank you. Congrats. 1, 2, 3. Yun. PD. Hello po. My idol, Oy. my rider. Hello po. Yes, papalo ako palagi sa inyo. Thank you po. Let's stand and pray together. Pastor, please lead us in prayer. Baka may gusto kayong batiin, naka-video tayo. Shout out. Thank you. Maganda yun. Pa-lunch sila, Kakain muna kami. Tapos na yung meeting. At maraming mga agenda na napag-usapan ngayong araw. At mamaya, doon ko na i-share sa inyo habang nakamotor tayo para at least ma-explain ko sa inyo maigi yung mga dapat yung malaman sa mga projects ng Pangasinan Police. Yun ang ride kahit malapit lang. Kahit bulinaw lang, mga ganun. Oo. Pantanggal lang ng itch. Pangtanggal ng katinang. Oo. Ako dito, ay grabe.
Dito muna kayo. Sakyan niyo po. Alright. Yung makasama ko lang kayo eh. Masaya na ako. Saan po ba titingin? Thank you so much. Sakyan niyo po sa mga gustong magpa-picture at sumakay. Kay Jay daw. Mami, ma-picture daw po. Wala na sa third. Okay. Ibo. Sa mga gusto sumakay, pwede nyo sakyan. Oo, pwede. Mami, pakitanggal mo muna yung gamit mo. Pakitanggal mo yung helmet para makapagpa-picture siya. Sige, sakyan mo. Okay lang yan. Parang hindi ka masaya. Parang hindi ka masaya. Sige po. Dapat tumayo ka para kunyari sa'yo yan. Ganon. Earn it, bro. Earn it. Set po tayo kahit breakfast ride. Tapos planuhin natin yung mga events natin. Huwag ka na magpapayat, Ma'am Elsa. Ang ganda-ganda niya. Parang bata mo ito. Pagpapayatin mo pa na. Magaling po ako mag-alaga. Sumusunod sa India para may bengbang. Bye-bye. Thank you po. Tapos na nga yung ating meeting dito sa PPO. At maganda yung mga napag-usapan. Very productive. Even though ako ay saling kit-kit lang naman. Hindi naman po talaga ako kasama doon at si Mrs. lang naman talaga ang miyembro nila. But I really appreciate the effort of our PNP and PAG-PTD and the group. Advance congratulations guys, and kudos po sa inyong mabuting mga plano, and looking forward ako na sana ay mas lumaki pa ang mga proyekto at maging mas productive at fruitful ang mga bagay na inyong ginagawa. Nakakatuwa lang din kasi isipin no, na iba-iba sila ng ng mga specialty no. Mayroon mga miyembro na pastor, may miyembro na nasa serbisyo, mayroong miyembro na nasa business sectors. Iba-iba. Ang kagandahan nun, lahat ng mga hinaing ng mga kasalukuyang nandun sa ganong klaseng sitwasyon ay nadidinig ng mga nakaupo na pulis paggawa yung kanilang serbisyo, and to extend the work ng mga PNP natin. Gumagawa sila ng ganitong programa para mas maging maganda yung kanilang mga projects at maging mas productive. Kagaya ngayon, ang dami nilang mga pinaplano na project. Una-una ang Shoot for a Cause na dati naman din nating sinusuportahan ng mga former PDs pa natin. At naging maganda din yung mga project na yon. And ngayon, plano nilang magkaroon ulit ng Shoot for a Cause. Siyempre, tayo naman bilang negosyante, meron tayong public responsibility Although sabihin mo na hindi naman talaga ako dapat involved dyan kasi I'm a civilian, pero as bilang civilian, masarap din na nagiging kasangkapan ka ng mabubuting gawain. Marami pa silang napag-usapan kanina na hindi ko lang pwedeng i-video lahat kasi atentibo akong nakikinig at ninanamnam ko yung mga bagay-bagay na kanilang pinag-uusapan. At nararamdaman ko naman yung sinseridad ng mga miyembro, at actually pinakita nga nila yung kanilang budget, no? Kumbaga talagang open book talaga. Lahat ng mga kinikita ng grupong yan ay napupunta naman talaga sa pag-unlad ng kanilang public service.
Of course, kapag nag-organize sila ng event, meron silang mga itatap na companies na pwedeng mag-sponsor. Hindi po sila nanghihingi, kumbaga in return, kasi kapag tinap nila yung mga kumpanya na gustong mag-sponsor sa particular event na yan, ay of course makakapag-promote sila ng kanilang mga negosyo dito sa amin sa Norte, no? So yun ang maganda doon. At isa rin ako na itinatap nila. And syempre tayo, dito lang tayo to support their projects, para nang sa ganon magkaroon tayo ng mas marami pang proyekto, mas lumawak. Ride for a cause, I think medyo makatulong tayo dyan, tsaka sa shooting. Pero sa golf, wala po akong alam sa golf eh. Ibang golf yung alam ko. Golf. Pero meron lang ako napansin na kulang sa kanilang grupo. Parang kulang sila sa media partner, no? Parang wala akong masyadong nakita na nasa media. I just don't know, no? Kasi di ko naman kilala masyado lahat ng mga nandun. Siguro wala. Siguro hindi pa open sa mga vloggers. Yan, yung grupo na yan ng pag-PTD. Pero siguro kung sakasakali na maging open yan sa mga vloggers, syempre medyo high standards ang kukuhanin nila sigurado, dahil dala nila yung kredibilidad na pinopromote mo yung mabubuting mga halimbawa sa social media, no? Kumbaga, I think hindi sila basta-basta kukuha niyan, dahil alam naman natin na dapat wholesome yung mga vlogs na mga ilalabas ng kanilang social media influencer na tinatawag. Yoro, welcome dito sa Lingayen. 1:30 na ng hapon. Yung traffic na nga. Kaya itong bus, pinapadiretso ko yung bus kasi nagta-traffic. Kaya mo ang luwag, oh. Dapat pag nagbaba siya, lagpas siya dun sa intersection para hindi siya nakakaabala sa traffic, oh. Traffic dito, no? Dito na lang tayo. Dito medyo malayo-layo ng konti yung daan na to, pero mabilis. Meron. Masakit yung mata ko. Masakit sa mata. Subukan ko mag-goggles. Meron tayong pinaong goggles from O'Neill Philippines. Sobrang mahapdi sa mata pagka sobrang init. Yun. Very comfortable. Buti na lang dinala ko. Di ba? Pagka ganito suot mo, di ka mainitan. Pumapasok kasi yung hangin. Kanina pa ako nakasingkit eh. Mas comfortable, guys. Salamat sa O'Neill Philippines for the very nice goggles. Yan ang kagandahan pala ng mga helmet na walang dual visor lens. All you have to do is stop for a minute and then put your goggles on. Pagka ganito, kagandahan, hindi dumidikit sa mukha ko. Nakalutang lang siya. Hindi rin nahanginan yung aking mata. Ang bango pa ng goggles ng O'Neill, Hirap kasi yung magmumotor ka ng tanghaling tapat, tapos ano mo yun, yung ang init-init sa pakiramdam, hindi man lang pumapasok yung hangin, tapos nakakunot yung mata ko, baka mamaya magka-wrinkles yan, kakakunot eh. Very good goggles, I love it.
Now I find out na yung mga ride natin sa abroad, ganito na yung gagawin natin. Kasi hindi mo masabi ang mga panahon doon sa mga lugar na pupuntahan natin, di ba? Dito sa Pilipinas, kabisado mo na eh. Ang kalaban mo dito sa atin, ulan, tsaka init ng araw. So kapag maulan, dapat nakakapote ka. O dito naman, pag maaraw, dapat ito, summer wear lang ang suot mo, and then naka-goggles ka. Tip ko lang din sa mga nanonood sa atin na pwede palang maging ganito, kumbaga may baon kang goggles. Pag sa gabi naman, tatanggalin mo na lang siya kasi madilim to sa gabi. Woohoo! Ayos ah! Mahangin! You just need to do something about it lang talaga no? Para makuha mo yung comfort zone mo kapag nagmumotor ka. Ito, share ko lang sa inyo guys. Adventure helmet wearing a goggles. Actually, pwede ko pa rin isara to eh. Kaya lang mayuyupi yung strap niya. But it's okay kasi flexible naman yun. Siguro kapag sobrang alikabok, pwede mong isara. Kasi may space eh dito, hindi nakadikit sa pisngi ko. Mas komportable. Saka yung vision ko ang ganda ngayon ha. Mabalik tayo dun sa pinag-uusapan natin no? Mga meeting kanina no. Meron palang 5 minutes rule ang PNP no. Galing no. Yung response time nila dapat within 5 minutes meron agad. Galing. Nasubukan naman daw ng ibang mga miyembro yung response time ng PNP. Talaga naman daw maganda. So good job. Good job. Nakakatuwa lang din kasi no na pasama tayo sa ganong meeting, nalalaman natin yung mga bagay-bagay na hindi natin nalalaman. Kasi sa social media kasi kapag ka nakapost na yan, negative na agad eh. But meron pala silang ginagawang mga pamamaraan para masugpo ang krimen talaga. Kumbaga ginagawa nila yung the best na magagawa nila para solusyonan yung mga problema natin sa lipunan. Yung meeting na yon kanina ay naging way na rin para mapag-usapan yung award ng mga taga-NBI na nahul nila dito sa lugar ng Norte, sa Pangasinan. Meron silang nahuli na human trafficking at binigyan sila ng award. So shout out to you boss, sa mga taga-NBI. Congratulations sa inyong mabuting ginawa. Talagang nakitaan natin. Sabi nga ni sir nung ina-awardan siya sabi niya lalo daw silang ginaganahan dahil mayroong pag-PTD na nag-recognize sa kanilang effort. At siguradong hindi lang naman sila ang nagbigay ng award sa mga taga-NBI sa ngayon. Marami pang mga ahensya ang nagbigay ng parangal. So job well done again para sa mga na uniform personnel. Kumbaga hindi pa pogi lang ang ginawa, may may action, may nangyaring maganda. Kanina nung dumating ako doon sa PPO, tinatanong ako ng mga kaibigan natin doon kung saan naman ang next ride ninyo. Again, nabanggit ko naman sa kanila na mga schedules natin. So makikita nyo na lang yan, i-upload ko naman guys if meron tayong mga upcoming rides na ipapasyal natin kayo. Punta nga pala ako ng Palawan this coming 28 hanggang September 2. Meron daw Ultimate Adventure Loop ang ATPI Ordoneta, Pangasinan na guys. Ito yung bypass road. Pero meron tayong pupuntahan ng isang customer ng Watermax. At tingnan natin yung negosyo nila kung kamusta naman. Pinuntahan ako sa bahay noon at they share their experience on Watermax Enterprises. At very happy naman sila. Successful ang kanilang business, kaya naman pumunta sila sa amin para magpasalamat. And in return, ako naman ang pupunta sa kanila. Water station and ice business, pati laundry ang magiging topic natin. Welcome sa Ordoneta City, Pangasinan. Ito yung malaking tindahan ng gulong dito, Cylon Tire. I
wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. 2:30 na. So, isang oras din talaga ang biyahe pa uwi. Yun. Nakalusot na nga sa traffic. Guinness World Record. Home of World Title Holder. Ano ba to? Anong title holder ng Santo Tomas? Ito ba yung sa mais? Dito yata yung longest barbecue. Dito yata yun eh. I'm not sure Correct me if I am wrong. Ayos yung dump truck, liit no? Pang Eskinita. Mini dump truck. Ito na pala yung pinapagawa nating bagong planta natin, no? Ito, maganda. Malapat na lang para matapos. Ang galing ng bata no? Nakikilala tayo kahit iba yung suot natin, tsaka iba-iba rin yung motor na gamit natin. Okay. Ayos, we're here. Ito nyo guys, I like the goggles. So there you have it, nakauwi na nga kami dito sa aming tahanan at napakasarap naman ng ride na yon kahit na maigsi, and definitely uulitin natin yan guys sa susunod nating mga episode. At sa ngayon, bigyan ko lang kayo ng konting recap kung ano ba yung mga nangyari kanina. So inabot kami ng ulan kahapon, hindi natuloy yun at ito na nga yung continuation. At pagkatapos nagkaroon kami ng regular meeting ni Mrs. Naging driver niya ako for today's video at ginamit natin ang kanyang motorsiklo na si Digong. And then nag-meeting sa PPO. We have lots of projects to come and to announce to you and to share to you guys kung paano pa natin mas mapapalaki yung ating public responsibility na alam naman natin na ito ay makakatulong sa mga kapwa natin riders at sa iba pang sa mga kapulisan na nasa serbisyo, sa mga taga-NVI na nagkaroon ng award ngayong araw. Congratulations, more power, you deserve it. At sa PNP naman na kasalukuyan na ginagawa ang kanilang makakaya. Snappy salute sa inyo at congratulations in advance sa inyong mga mabubuting project para sa ikabubuti ng ating mamamayan. By September, we're going to Greenland. Pupuntahan natin yung seed bank. So yun yung mga makikita nyo sa upcoming vlogs natin. And may spoilers alert ko na. And definitely, sana mag-enjoy tayong lahat sa mga gagawin nating videos at sana makapulot din ng kahit paano ay aral sa mga travel natin abroad. After this video, sigurado next vlog natin para sa motovlog content natin ay pupunta naman tayo sa Puerto Princesa, Palawan at i-explore natin yung magagandang lugar doon. Yun, ang mga aabangan nyo sa channel natin as of the moment. Maraming salamat muli sa pagsama. Once again, this is Alfred Watermax, nagsasabing be blessed and be a blessing to everyone. Mabuhay po tayong lahat.